obedience, di ba? Mo na siya importante. Then, this can be read in the Catechism of the Catholic Church, number 144. Okay. Next. In simple terms, it means hearing the words of God and acting upon it. Diba? Mo na siyang obedience. Dinoon, naminaw ka sa pulong sa Ginoo, tapos atong gibuhat. Okay. Utok na ta sa paminaw. Nag-obey pa di ta. Nakipag-usap na kayo, nung mo atong dua ka anak, sabi mo niya, dili ka kung panigal sa katong wala ka anak na, isugo sa iyang amahan daw na, kung agto ka dito sa kuhan, ang panganay ang unang isugo no, agto ka dito sa farm, no, kung sa isulting niya, wag to siya, di ba? Wag to siya. Tapos, wag siya ni agto, pero katong ko siya, dili mo agto pero di agto. Kasi sakto nila. Ay, kaduha. Dapat ba niya, dapat ganun. Wala Sila ikuan, sila pagkulang. Kaya ang no sa usa, Yes. later on na-change niya into yes. Tungkol siguro sa iyang pag-reflect. No? Pero ang ato manong always yun, when you say yes, it's a yes. When you say no, it's a no. Okay? So, kita, careful tayo when it comes to this one. We hear the word of God, no? Naminaw ta sa pulong sa atong mga superior, sa atong mga head, pulong sa atong mga pari, no? Pero wala to gibuhat. Mingon atong pari, oy, mga gwapa o kugihan na mga katekista, no? Next week ha, magkuhanta, magpundok ta alas 8, no? Ay, Father, alas 9 lang kay napakoy kuan, napami-schedule ana. Di ba? Kinumdo mo ana, no? Kinumdo mo ana, identify niyo yung kagalingon, no? Tinud-an na yun na, mahal si Father. Ay, magkwanta, mag-meeting ta, alas 5 sa hapon, kaya na po yung misa, di ba? Mahanap na si Father, lahat yun si Father. Puro na na yung kagaling yung isabot kami, huwag niya sabda. Di ba? Kasi makahanap, but you know, the life of grace is so hard, talaga, difficult and challenge. Ganun man, tanan schedule yung gikuha. Kaya kung na masakit ko sa community, ang tuon na niya, kaya na i-anoy, napay uban, masuko pa kung nilagtuan, no? Kasi pag to sa pari, no? May one alay to ganay, di ba? Nabawa mo sa akin, ako po maluoy ko sa ako kauban ng mga pari dito. Kaya, pag guman pa lang na mo kaon, brother, may confession. Sige, confession. Diretso. Pag umanapod, may anointing. Ngayon kung anointing doon lang kayo, sakay pa dyan, umaag pa mi sa layo, sa lugar ba? Tapos, abot sa balay, nanapod, Father, may blessing. Maana dyan siya, pwede schedule na to next day na lang. O blessing, bitaw na, bitaw na, immediate, di ba no? Pero kanya mga anointing, mga confession, kanya mga urgent concern. No? So kita po, sabto na pa akong pari. Ha? Di ta magsige, unahon ako ay, Father, puro na lang yung pagalingon yung unahon na. Siya lang siya mag-schedule. Mutuman ka po sa isun siya, mag-meeting ka, meeting. Okay? So, it simply means hearing the word of God and acting upon it. The next, it is aligning our will to God's will. Doing what God has asked us to do, it is when we completely surrender ourselves. Remember what happened to Jonah? Iya bang giwan? Iya bang i-align ang iyang will sa Ginoo? Wala. Ngano man, nahadlok man siya. Diba? Nahadlok siya, tinud-anay no. Tapos siya gibuhat niya, niskapo. Nilikay. Kita ba usay mo, likay bata? Sa atong mga responsibilidad? Usahay. No? Malikay ta. Usay po no. Nindot binang musulti ta og no lang no. Kay ato lang ipasabton ba halimbawa natay mga schedules na nakasalang na tapos mapugos lang ta og buhat sa mga butang na kay tungod katekista tan. Pwede man ay kanang sis na naka-schedule na ba means pa-check up sa ako ang kuyugan ba na ako. Pwede ikaw na lang, bubawi na ako next time. Diba? Kung may katekista mo, anak man jud ka, nilaad man jud kag batasan, di man jud ka mutuman, diba? No. Let's understand also because obedience also no sa mga sa group like us no
should have also understanding, no, kindness, love. Mao jud na ang importante. Then okay, the word obedience, no, as I mentioned a while ago, is mentioned in the Old and in the New Testament, no, 81 times. Okay, with the understanding of to obey. Okay, so daghan tag scriptural text na may Biblia diha. Sige, ipagawas ng Biblia. Natay mga scriptural text na pwede na ito mapalandungan about obedience. Okay? Pwede po ninyo magamit when you are going to share about obedience. Panang niya some of the scriptural text in the Bible. Okay? Pero ako gusto tataon ko sa ba. Una, nasa Romans 5:19. For just as through the disobedience of one man, isa man disobedience of one man, Adam, no, were made sinners. So also through the obedience of one man that made everyone righteous, or the redemption of everyone. Makita na natin sa Romans 5:19. Okay? So next, basahon na ito tanan, kung makita sa mabasa, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Okay. Mo ni siya recently dito ni Samuel, dito na tumabasa sa Samuel na giingnan siya, no? Mas maayo ang sunod kaysa magsakripisyo, mag-offer og mga bullocks, mga rams, no? Okay, hindi ka mo tuman sa utos sa Ginoo. Parehas nato ba ng ani? Ay mag-offer lang ko ka ng sa simbahan ng 100,000. Kaya taga 100,000 sa simbahan sa offertory. This is just a concrete lang. Tapos, ay, huwag kang musunod sa mga mga kundo sa simbahan. Mo di siya understanding na asa may mas maayo. Wala kay gi-offer na nisugri na ipuyo ka pleasing to God, or na kay gi-offer for not living pleasing to God. Wala. Di ba ang wala ng offer which is pleasing to God? And even, remember the widow? Remember the widow? Pila lang iyang gihata, pero dito na lipay ang Ginoo. Kaya it comes from the heart. Ipuyan po niya ang iyang paghatag. Di pareha sa atong mga dato, bata ka ba na corruption na ito. Okay? I tell you, this is not bad. Naiubano sa mga pari na akong kaila. What days na kabaw na katong yung kwarta na ilang nadawat, gikan day sa not so good na means. Okay? Yeah. Nadawat po nila kay tapos sa simbahan, di ba? Ilang pong gigamit o pagpagkaon, feeding, feeding. Sus, nagulat sila, ilang pa nga niabot ni niapil. Naapil dito sa ipatawag, no, sa gobyerno, no, na nakadonik di ay og 1 ka milyon, no, sa